Madilim at maulap ang gabi, at nasa isang napakalumang kastilyo. Naririnig pa rin ang mga echo ng labanan sa buong pasilyo. Sa mismong sandaling ito, nagaganap ang isang labanan upang matukoy ang kapalaran ng kaharian ng mga tao. Nagpaputok ang Demon Lord ng isang malakas na pagsabog na nagpatambo sa Hero Party, at sinabi niya sa kanila na bagaman mayroon silang kahanghangang lakas, wala silang pag-asa na manalo sa laban na ito. Nagsimulang mawala ng pag-asa ang isa sa mga miyembro ng Hero Party, pero tumayo ang kanilang pinuno at sinabihang huwag sumuko. Hanggat may hininga pa sila sa kanilang katawan, may pag-asa pa sila, at pagkatapos makita siyang sumusulong, bumalik ang lakas ng loob ng grupo at muling naghanda para harapin ang Demon Lord sa labanan. Naghahanda ang demonyo para sa isang bagong pag-atake, at isang grupo ng mga bayani ang nagpatupad ng kanilang plano. Inihagis ng mago ang kanyang kalasag sa paligid ng grupo, na hamarang sa atake ng demonyo, ngunit sa prosesong ito ay nabasag. Pagkatapos ay sumugod ang tangke upang maaga ang kanyang atensyon, at natama ng suntok na nagpasabog ng dugo mula sa kanyang katawan. Ngunit nagagawa niyang maabala ang Demon Lord ng sapat para makaposisyon at makapag-atake ang pinuno. Ang isa pang mago ay nagbigay ng dagdag na lakas sa espada habang inilalagay nila ang lahat ng kanilang pag-asa at buhay sa kamay ng bayani. May maliwanag na liwanag nang tumama ang atake sa Demon Lord, ngunit nang hamupa ang alikabok at mawala ang liwanag, bumagsak ang bayani at dumura ng isang malaking patak ng dugo. Matagumpay ang kanyang pag-atake, at malubhang nasugatan ang Demon Lord, ngunit sinabi niya na kahit natalo siya, ang kanyang mga tauhan ay mabubuhay magpakailanman, at siya rin ay muling isisilang sa bandang huli. Ang tagumpay na ito ay pansamantala lamang, dahil pagbalik niya, babasin niya ang mundo sa kanyang duguan dagwang dugo. Pagkatapos ay maglalaho ito sa isang maliit na batang lalaki sa hinaharap, na magiging reinkarnasyon ng Demon Lord, at ngayon na bumalik na siya, maghihiganti siya kay Bayaning Max. Habang nagpapakasaya siya sa kanyang sariling pagmamalaki, biglang dumating ang kanyang katulong na si Zinnia, na nagbigay galang sa kanyang pagbabalik mula sa pagtulog. Tinanong ng Demon Lord kung nasaan ang iba pang mga demonyo, at sinabihan na ang iba sa kanila ay nasa dormanteng estado pa rin. Sa ngayon, iminumungkahi ni Zinnia na magsuot siya ng damit, ngunit nang makuha niya ang mga lumang damit nito, natuklasan niyang hindi na ito kasya sa kanya gaya ng dati 10 taon na ang nakalipas. Kung hindi pa halata, malaki ang pagbabago sa laki niya dahil hindi pa ganap na naibalik ang lakas niya sa dati, kaya naman ang katawan, kalamnan, at ari niya ay parang sa bata na, pero nagbago rin pala ang kasarian niya. Gayunpaman, naisip ni Zinnia na maaaring mangyari ang ganito, kaya kumuha siya ng pagkakataong gumawa ng ilang damit na maaaring magkasya sa bago niyang anyo. Nagrereklamo siya tungkol sa mga damit na pinipilit siyang isuot, pero nakangiti siya. Kaya naniniwala ako na talagang nag-e-enjoy siya. Pero kapag naglabas si Zinnia ng swimsuit, hindi niya kayang lampasan ang limitasyong iyon. Pero ano ba ang inaasahan niya nang magpasya siyang humingi ng payo sa fashion kay Zinnia, na ganyan ang pananamit? Nagtatanong siya tungkol sa bayani at kung ano ang ginagawa nito sa nakalipas na 10 taon. Tiyak na malalaking bagay ang kanyang nagawa at kinilala siyang dakilang tao, ngunit ipinaalam sa kanya ni Zinnia na ang bayani ay talagang nawala. Nang marinig ito, naisip niya na tiyak na humiwalay ang bayani sa lipunan upang sanayin ang sarili para sa kanilang susunod na labanan. Pero sinisikap ni Zinnia na iwasan ang paksa at ilihis ang kanyang atensyon sa trabahong kailangan niyang gawin. Pero hindi basta-basta bibitawan ng Demon Lord iyon. Kinuha niya na may itinutago si Zinnia sa kanya at pinipilit si Zinnia na sabihin kung buhay pa o hindi ang bayani. Kailangan niyang malaman, kaya ginagamit niya ang kanyang ikatlong mata at nararamdaman ang enerhiya ng bayani sa mundo, kaya naman buhay pa ang bayani. Plano niyang pumunta sa kinaroroonan ng bayani para sabihing makipagkita sa kanya at bumalik kaagad, pero ayaw talaga ni Zinnia na pumunta siya. Pero ang Demon Lord ay hindi madaling mapapayag na huwag gawin ang mga bagay-bagay, kahit pa ito ay isang bagay na kasing walang ingat ng pagbisita sa iyong matinding kaaway habang ikaw ay mahina na madali siyang makakapatay sa isang suntok lang. Lumipad siya para makita ang bayani at humingi ng paumanhin si Zinnia sa sarili niya dahil hindi niya siya napigilan. Habang lumilipad ang Demon Lord sa ibabaw ng lungsod ng mga tao, tila mas mukhang modernong lungsod ito kaysa sa mga bagay na panggit ng panahon na nakasanayan mo.
Naging sobrang excited siya para makita muli ang bayani, pero nang makarating siya sa kinaroroonan ng bayani, nakita niya ang isang taong hindi lumalabas ng bahay. Akala ng Demon Lord nagkamali siya ng kwarto, pero kinumpirma ng lalaki na Max talaga ang pangalan niya, at pagkatapos ay napansin niya ang banal na espada sa sulok ng kwarto na parang basura. Napagtanto ni Max na ang taong nasa harap niya ay ang Demon Lord, pero parang wala siyang pakialam. Pagkatapos ay pinagalitan siya ng Demon Lord dahil sa pagpapanatili ng kanyang kwarto sa ganoong kalat na estado at sinimulang linisin ang kwarto at pakialaman ang kanyang mga gamit, at tila nasisiyahan lamang siya sa mga modernong imbensyon ng mga tao. Tinanong siya ni Max kung bakit pa siya pumunta rito, at sa wakas ay naalaala niya kung ano ang gusto niyang gawin. Ginagawa niya ang kanyang marangyang pag-angkin sa kapangyarihan at sinasabing bumalik siyang mas malakas kaysa dati, at sa pagkakataong ito ay tiyak na sasakupan niya ang mundo sa kanyang kapangyarihan at lakas, ngunit walang pakialam si Max sa plano ng Demon Lord, hindi siya gustong masangkot. Nalilito ang Demon Lord dahil walang pakialam si Max ngayon, samantalang 10 taon na ang nakalipas ay puno siya ng sigasig at paniniwala sa pagliligtas sa mundo mula sa banta ng mga demonyo. Ngayon naman ay nakahiga lang siya sa kama na walang pakialam sa mundo. Ano kaya ang nagbago? Sinabi ni Max sa kanya na pagkatapos niyang talunin ang Demon Lord, itinapon siya ng mundo ng mga tao. Hindi na nila kailangan ng bayani at nakalimutan na siya, na nagdulot sa kanya na mawala sa limot. Isang malungkot na kwento, ngunit pagkatapos ng isang mabilis na paghahanap sa Google, nabunyag na bawat salitang sinabi niya ay kasinungalingan. Isang artikulo ang nagkukwento tungkol sa kanyang pagkasangkot sa isang iskandalo na kinasasangkutan ng isang may asawang babae, ngunit sinumpa niya na hindi niya alam na may asawa na ito. Pero hindi nagtatapos doon ang mga iskandalo, dahil may isa pang artikulo tungkol sa pag-atake niya sa isang mamamayan, at kahit sabihin niyang siya muna ang inatake ng mga ito, kinuha ng Demon Lord na lasing lang siya at nawala ng kontrol. At para tuluyang ilibing ang kanyang reputasyon at gawing napakadaling kanselahin siya, nagtaksil siya sa 10 magkakaibang babae ng sabay-sabay. Mukhang hindi naman totoo ang huling sinabi niya, hindi pa niya nakilala ang mga babaeng iyon noon, pero gaya ng nangyayari sa internet, mas matindi pa sa sampal ni Will Smith ang ginaya sa kanya, at wala siyang magawa tungkol doon. Sinusubukan siyang pasayahin ng Demon Lord sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya ng ilan sa kanyang mga highlight, ngunit nang ilabas niya ang isang promotional video para kay Max, lumabas itong ganap na nakakahiya. Ang pinaka-cheesy na talumpating maririnig mo, at ang Demon Lord ay nagpipiesta lang sa pakikinig dito. Pero ganyan talaga kapag sikat ka, naghahanap ang internet ng paraan para kanselahin ka. Tinitingnan ng Demon Lord ang isang naka-frame na larawan ng mga kasama ni Max at siya mula 10 taon na ang nakalipas. Nagsimulang magpakita ng labis na paghanga ang demonyo sa matandang si Max at sa kanyang pangangatawan at potensyal, ngunit medyo nakakakilabot na ito para kay Max. Hindi niya nakita ang sinuman sa kanyang mga kasama sa loob ng maraming taon, na maaaring dahil sa kanyang hindi matanggap na pagka-superior at pagiging mapagmataas, ngunit hindi niya kailanman aaminin sa sarili niya na mananatili siyang ganito, at wala siyang balak baguhin ang kanyang pag-uugali sa anumang paraan o subukang magtrabaho sa sarili niya. Isa na lang siyang anino ng dating Max. Napagtanto ng Demon Lord na ito na siguro kaya ayaw siyang payagan ni Zinnia na pumunta rito. Alam niya na kapag nakita niya ang bumagsak na bayani, labis siyang madidismaya na ang kanyang matinding kaaway ay wala na kundi isang taong nagkukulong sa sarili at itinatakwil ng lipunan. Sumuko siya sa pagtatangkang pabalikan si Max sa dati niyang gawi at inihayag ang kanyang balak na umalis, ngunit bago siya umalis, sinabi niya na muli niyang bubuuan ang kanyang hukbo at magpaplano ng isa pang pag-atake sa mundo ng mga tao, at dahil wala na silang pakikipag-usap sa bayani, tiyak na matatalo sila. Madali lang para sa kanya na manalo sa laban na iyon. Pero walang pakialam si Max, tapos na talaga siya sa lahat ng iyon at wala na talagang pakialam kung ano ang mangyayari sa mundo o kung sino ang mananalo sa labanan. Ang kanyang mundo ay limitado sa kanyang kwarto, kaya wala siyang pakialam sa ibang bagay. Sinabi ng Demon Lord na mahihirapan ang mga kasama ni Max na labanan siya ng mag-isa, at baka naman bigla na lang siyang pumunta sa bahay nila at agad siyang pinatay para matapos na. Pero wala pa ring pakialam si Max, sa katunayan, hinihikayat pa niya ito dahil malaki ang utang niya sa isa sa mga show. Kung papatayin siya ng Demon Lord, hindi na niya kailangang bayaran ito.
Masyadong malayo ang isang iyon kahit para sa Demon Lord. Kung gusto niyang magmukhang demonyo, malugod siyang ipapadala ng Panginoon ng mga demonyo sa impyerno ng tuluyan. Nag-charge siya ng energy blast sa kanyang kamay at sumugod kay Max na may layuning pumatay, pero si Max ay bayani pa rin naman sa huli. Tumalon siya sa gilid at sa kalahating segundo, tinambo niya ang Demon Lord sa kabilang dulo ng silid gamit lamang ang isang unan. Mahina ang kalagayan ng Demon Lord, kaya kung talagang gusto ni Max, kaya niyang lubos na durugan ito nang hindi man lang pinapawisan. Nawalan ng malay ang hari ng mga demonyo at kalaunan ay nagising sa isang madilim na silid. Nasa aparador siya ni Max at nagtataka kung bakit hindi na lang siya agad pinatay ni Max. Makatuwiran lamang na alisin ang isang banta sa lalong madaling panahon. Binuksan niya ang pinto at nakita si Max na nakatingin sa isang bagay ng may matinding focus. Sanay na sanay ang kanyang mga mata at nakatuon dito kaya tiyak na may mahalagang bagay siyang sinuri ng napakadetalyado. Huwag mo nang pansinin, tinitingnan lang niya ang hub. Muli na namang nadismaya ang Panginoon ng mga demonyo kay Max, ngunit bago pa man niya mailabas ang losyon, lumabas ang Panginoon ng mga demonyo mula sa aparador at sinabihan siya na hintayin man lang hanggang mag-isa siya bago gawin ang mga bagay na tulad nito. Mamaya, nagkakape si Max at tinanong ng Demon Lord kung bakit hindi na lang niya siya pinatay noong may pagkakataon siyang gawin iyon. Walang katuturan na hayaang mabuhay ang Demon Lord. Pero hindi na si Max ang bayani ngayon, kaya hindi na niya trabaho iyon at sa katunayan, sa kasalukuyang opinyon ng publiko tungkol sa kanya, kung papatayin niya ang Demon Lord sa kasalukuyang kalagayan nito, malamang na may mga artikulo sa balita tungkol sa pagpatay ni Max sa isang walang depensa na bata sa loob ng isang oras. Umupo sila para inumin ang kape at kinilala ng Demon Lord na may kapangyarihan pa rin si Max. Talagang pinatulog niya siya gamit lang ang unan at ginawa pa niya ito ng may estilo. Ngunit sa kabilang banda, nawalan na ng kakayahan ang Demon Lord, na nakakatawa na inakala pa niyang makakalusot siya sa pagpatay sa iba pang miyembro ng grupo ng bayani. Ngunit sinumpa niya na muli niyang makukuha ang kanyang kapangyarihan at kapag dumating ang panahon, magkakaroon sila ng maluwalhating labanan. Pero hindi maipapangako ni Max na mangyayari ang labanan. Baka nagmamalasakit pa rin siya sa mga kaibigan niya, pero talagang galit siya sa mundo dahil wala nang natitira para sa kanya dito. Ito ay itinapon kahit na dahil sa sarili niyang mga gawa. At sa huli, kung magdudulot ng gulo ang Demon Lord, malamang na may bagong bayaning lilito upang labanan siya. Sa wakas ay nagets din ng Demon Lord at umalis, pero bumalik siya mamaya na may dalang grocery at nagsimulang umakto na parang girlfriend ni Max. Nandidiri si Max dito at sa ganitong bilis, bibisitahin siya ni Chris Hansen. Ngunit nagpa siya ang Demon Lord na manirahan kasama niya at magkasama silang kumain. Isang maliwanag na umaga, sumigaw ang Demon Lord para gisingin si Max, ngunit tulog pa rin siya ng mahimbing. Nakatayo siya sa ibabaw niya suot ang isang pink na apron at sinusubukang gisingin siya, ngunit nang hindi man lang siya gumalaw, nagsimula siyang magtaka kung buhay pa ba siya. Mamaya, naghuhugas siya ng pinggan nang dumaan si Max sa kanya na may balak lumabas. Tinanong niya kung saan siya pupunta, pero ayaw niyang magbigay ng direktang sagot. Kaya parang clingy girlfriend, sinabi niya na sasama siya sa kanya. Ayaw siyang isama ni Max at sinisi niya ito na nahihiya siyang lumabas kasama niya. Sagot ni Max na hindi niya basta-basta may iwan ang bahay para sa demonyo sa isang mundong kinamumuhian ang mga demonyo. Kaya kung gusto niyang lumabas, dapat niyang gawin ang isang bagay tungkol sa kanyang sungay at ikatlong mata. Umalis si Max at nagduda ang Demon Lord kung ano ang ginagawa niya sa labas buong araw. Siguro may ginagawa siyang lihim na pagsasanay bilang paghahanda sa kanilang labanan, pero hindi niya malalaman hanggat hindi niya sinusuri, kaya nagpasya siyang gamitin ang kanyang espesyal na mahikang pagbabago upang baguhin ang kanyang hitsura. Lumabas siya at hinangaan ang bagong infrastruktura ng mundo ng mga tao. Mas maganda ang mga gusali at transportasyon dito at tinitingnan niya ang lahat ng ito. Habang tinitingnan din ng publiko ang kanyang suot. Naghahanap pa rin siya kay Max, at nang makita niya ito sa kabilang kalye, sinimulan niya itong sundan. Nang maglaon ay lumabas si Max sa isang pampublikong parke at umupo upang tamasahin ang araw habang nagtataka ang Demon Lord kung ganito ba talaga niya balak gugulin ang buong araw niya. Pero pagkatapos ay maririnig ang mga boses ng mga bata sa parke at nagiging malinaw na naroon siya upang makipagkita sa isang grupo ng mga bata.
Pagkaalis ng bata, natulog si Max sa bangko sa parke at naiinis ang Demon Lord sa pagmamasid sa kanya na nakahiga lang buong araw. Kaya nagpasya siyang umuwi at magsimulang magluto ng hapunan para sa araw, pero pagkatapos ay nagpunta ang isang grupo ng mga punk kay Max at ginising siya. Malinaw na naghahanap sila ng away at sinimulan nilang insultuhan si Max at sabihang umalis sa parke at mas mabuti pa raw ang lipunan kung wala siya. Nagsisiksikan sila sa mukha niya at sinuntok si Max, at ito ang patunay na mabuting tao si Max sa kaibuturan. May sapat siyang dahilan para makapatay ng ilang katawan ngayon at alam ng Demon Lord na kaya niyang durugan ang mga ito kung gugustuhin niya, pero pinili niyang hindi sila ipadala sa ospital at tinanggap na lang ang pagbugbog mula sa mga punk. Sa personal, hindi ko hahayaang makalusot iyan, at ganoon din ang Demon Lord. Ina-activate niya ang kanyang mahika at nagiging sanhi ng pagbagsak sa lupa ng mga punk nang walang malay. Dahil dito, bumalik siya sa kanyang normal na anyo at tinanong siya ni Max kung bakit siya naghintay ng matagal bago siya tumulong kung nandoon naman siya sa buong panahon. Naglakad pa uwi ang dalawa at humingi ng paumanhin ang Demon Lord dahil hindi siya nakatulong ng mas maaga. Sabi ni Max, okay lang, pero ngayon dapat maintindihan na hindi na siya ang bayaning dating siya. Isa na lang siyang kaawa-awang loser na buong araw umiinom at hindi man lang makalaban sa isang grupo ng mga punk tulad nila. Kaya naman, akala ng Demon Lord na mabuting tao siya dahil hindi lang siya nagpatay sa mga lalaki dahil sa galit, pero tinutukso niya ito ng kaunti tungkol sa sinabi nito kanina. Hinahabol siya ni Max para tumigil sa pagsasalita tungkol dito, at nang sa wakas ay huminahon sila. Sinabi ng Demon Lord na umuwi na sila para makapagluto siya ng hapunan. Pero may isang hihintuan pa si Max bago siya umuwi, at sinabi niya sa kanya na babalik siya bago maghapunan. Mamaya, naghahanda ng hapunan ang Demon Lord, at nagtataka siya kung ano ang napakahalaga kaya kailangan niyang gawin ito ng ganitong oras na ng gabi, pero umaasa siya na hindi lang siya muling umiinom. Lumipat tayo kay Max na mukhang seryoso habang naglalakad sa madilim na kalye. Siguradong may ginagawa siyang napakahalaga kung ganyan ang itsura niya. Huwag mo nang pansinin, pupunta lang siya sa video store. Kinabukasan, nakatayo si Max sa kanyang balkonahe nang mapansin niya ang isang babaeng naglalakad sa kalye na nakasuot ng malaswang damit. Ang batang babae ay ang Demon Lord sa anyong tao, ngunit sa sandaling pumasok siya, bumabalik siya sa normal at walang ideya si Max na ang batang babae ay siya. Sinabi niya sa kanya na nakita lang niya ang isang babaeng nakasuot sa pinakamapang-akit na paraan na may isip, at walang kaalam-alam ang Demon Lord na siya ang pinag-uusapan niya. Naghahanda siya ng pagkain, at sa pamamagitan ng paraan, sa buong panahon niya, may multo sa aparador na iyon, pero hindi muna natin iyon papansinin. Malapit na silang magsimulang kumain nang biglang tumunog ang doorbell at sinabi ng Demon Lord sa kanya na hintayin siya bago siya magsimulang kumain. Akala ni Max magiging salesperson lang siya, pero nang buksan niya ang pinto, si Zinnia ang nakatayo doon. Naluwagan ang pakiramdam ni Zinnia nang makitang buhay pa rin ang Demon Lord, at tinanong siya ng Demon Lord kung bakit siya narito. Sabi ni Zinnia, sinabihan siya na maikling biyahe lang ito, pasok at labas, pero ilang araw na ang nakalipas at hindi pa rin siya kinokontak ng Demon Lord mula noon. Si Zinnia ay bumagsak sa lupa at dinala siya ni Mao sa loob. Pagkagising ni Zinnia, sinimulan niyang ubusin ang dapat sanay hapunan nila at nagalit si Max dahil kinuha ang kanyang hapunan. Tinanong niya kung sino ang babaeng ito at sinabi sa kanya ng Demon Lord na siya ang kanyang personal secretary. Hindi naniniwala si Max na kwalipikado siyang maging sekretarya at nagalit si Zinnia dito, sinasabing napakatapat niya sa Demon Lord na naglakad pa siya hanggang dito ng ilang araw at pinagtitinginan siya ng mga tao ng kakaiba, na sa tingin niya ay dahil demonyo siya, pero sa totoo lang, dahil sa karito na kanyang hihilahin. Gayunpaman, gusto niyang bumalik ang Demon Lord sa kastilyo kasama siya, ngunit ayaw pa ni Demon Lord na iwan si Max. Tinatanong ni Zinnia kung baka nahulog na ang Demon Lord kay Max sa puntong ito. Hindi naman gaanong mahalaga kay Max kung aalis siya o hindi, pero kung wala ang Demon Lord, hindi siya makakagalaw. Ngayon, ginagawa ni Zinnia ang kanyang sarili na putulin ang ugnayan sa pagitan ng bayani at ng Demon Lord, kaya inilabas niya ang brass knuckles at naghandang makipaglaban. Walang kakayahan si Zinnia sa mahika, kaya ang kanyang tanging kakayahang lumaban ay ang paggamit ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Demon Lord na malaki ang agwat ng kanilang lakas kung gusto niyang lumaban kay Max.
Hindi siya nakinig sa babala at sumugod kay Max, at ang laban ay naganap sa parehong paraan na sana ay nangyari ang laban ni Musk at Zuckerberg, at si Zinnia ay natapos na nakadapa sa lupa na may kutsara sa mata. Sinabi ng Demon Lord kay Max na itigil ito at pinabayaan niya itong palayain si Zinnia, at humingi ng paumanhin si Zinnia sa biglang pakikipaglaban sa kanya. Nauunawaan na niya ngayon ang ibig sabihin ng Demon Lord kapag sinasabi nitong si Max ay isa pa ring malakas na bayani. Si Zinnia ay puno na ng pawis, kaya pinayagan siya ng Demon Lord na gumamit ng banyo para maligo. Habang nasa shower siya, sinabi ng Demon Lord na kahit hindi makagamit ng mahika si Zinnia, maaasahan naman siya pagdating sa pagkalap ng impormasyon. Natapos na ni Zinnia ang kanyang pagligo at lumabas ng banyo na nakabalot lang sa tuwalya. Sinabi ng Demon Lord sa kanya na maaari siyang kumuha ng anumang inumin sa refrigerator at nagreklamo si Max na gutom siya, kaya humingi ng paumanhin ang Demon Lord at sinabing bibili siya ng makakain. Pero mas malaking problema ang nakikita ni Max, at kung aalis ang Demon Lord, mag-isa na lang siya kasama si Zinnia, at magiging napaka-awkward niyan. Napagtanto ni Max na lasing siya at sinubukang lumayo sa kanila, pero hinayla niya ito pabalik at napunta siya sa ibabaw niya. Nagkaroon ng mga alaala ng lahat ng mga suit na nakuha niya mula sa ganitong mga sitwasyon. Pumunta siya para kumuha ng green tea para ibigay kay Zinnia para pakalmayan ito, pero ayaw ni Zinnia ng ganoon at naghanda na naman para makipagboxing. Sinuntok niya ang green tea mula sa kamay ni Max at naglabas ng masamang uppercut, na bahagyang naiwasan ni Max. Sa paanong paraan, mas bumilis siya kaysa dati, at ayaw harapin ni Max ito kaya naman gumawa siya ng matalinong desisyon na lumayo. Sinundan siya ni Zinnia palabas ng bintana at nawala ang tuwalya niya sa proseso. Pagka-landing, nag-post siya na matatandaan ni Max habang buhay. Sinimulan niyang habulin si Max sa kalye, at napunta siya sa paghabol sa kanya sa loob ng parke. Ngayon tapos na si Max sa pagtakbo at handa na siyang seryosong lumaban sa kanya. Pero bago pa man magsimulang mag-away ang dalawa, inaresto si Zinnia ng pulisya, na nagsabing labag sa batas ang pagtakbo sa kalye ng hubad. Ngayon ay natanto ni Zinnia na hubad siya sa buong panahong ito at napaiyak sa kahihiyan. Isa sa mga pulis ay nagtanong kay Max kung okay lang siya at sumagot si Max na maayos lang siya. Pero naawa siya kay Zinnia at tinatakpan niya ito para hindi maaresto. Hinayaan lang ng mga pulis at sa biyahe pa uwi, humingi ng paumanhin si Zinnia sa lahat ng abalang dulot niya at tila nakilala ng isa sa mga pulis si Max bilang bayani at nagpasalamat sa pagliligtas niya sa mundo. Kinabukasan, humingi ng paumanhin ang Demon Lord para sa abalang dulot ni Zinnia at sinabi ni Max na okay lang, pero nagtataka siya kung nakauwi na ba si Zinnia. Gayunpaman, nandito pa rin si Zinnia at lumipat siya sa kapitbahay ni Max kaya mananatili siya rito mula ngayon. Sa ibang lugar, nakita ng isa sa mga miyembro ng grupo ng bayani ang larawan ni Max at Zinnia at naging interesado siya. Noong araw, nahuli si Max at ang kanyang kasama sa isang malakas na bagyo at biglang inatake ng mga demonyo, ngunit habang papalapit ang mga demonyo, bigla silang tinaboy ng isang malakas na hadlang. Nagulat sila na may napakalaking hadlang na itinayo dito, pero hindi nila ito pinagdudahan at sa halip ay naghanap ng bayan na mapagpapahingahan. Sa kalapit na nayon, nagbibigay ng sales speech ang isang pari tungkol sa mga anteng-anteng na kanyang ibinibenta upang protektahan ang lungsod at kung paanong ang kanyang mga anteng-anteng ay talagang makapangyarihan at hindi panloloko. Maniwala ka sa akin, bro, dumating si Max at ang kanyang mga kasama sa simbahan at napansin sila ng pari. Sinusubukan din niyang ibenta ang kanyang mga anteng-anteng kay Max, ngunit medyo nagdududa siya sa bisa nito. At sa unang senyales ng sinumang nagtatanong sa kanyang pagiging lihaytimo, naiinis ang pari at sinasabihan silang umalis kung wala silang kinalaman dito. Pero sa sandaling iyon, sinalakay ng isang malaking kawan ng mga demonyo ang nayon na nagawang basagin ang hadlang. Ang pari ay lumabas upang labanan ang mga demonyo habang papalapit sila sa nayon, ngunit napakarami nila. Inatake ng mga demonyo ang mga taga-nayon at mukhang hindi naman palaganap na panluloko ang mga anteng-anteng na iyon, pero malaking banta pa rin ang mas malalaking demonyo. Kaya naman, sumali si Max at ang kanyang mga kasamahan sa pagtatanggol sa kanila at sinabi niya na ang pari dito ay talagang malakas at ganoon sumali ang mga pari sa grupo ng bayani. Bumalik sa kasalukuyan, magkakasamang nakaupo ang lahat ng humingi si Zinnia ng opinyon ni Max sa ilang dokumento,
Pero tiningnan lang niya ito at sinabing, hindi ko haharapin ito ngayon. Ang dokumento ay tungkol sa pagtakas ng kanyang kaibigang si Leo at sa palagay ko ay hindi niya gustong marinig ang tungkol doon. Umalis siya sa bahay, pero agad siyang na-corner ng isang reporter na ginagawa ang lahat para mahuli ang lalaking ito sa 4K. Sinimulan niyang tanungin siya tungkol sa mga nangyari kagabi kasama sina Xenia at hindi itinanggi ni Max na siya yon. Sinabi lang niya sa kanya na medyo nalasing si Xenia at nawala ng kontrol. Sinubukan niya itong akusahan ng pagpapainom sa isang menor de edad, ngunit kalmado niyang itinanggi rin iyon. Nang hindi siya makakuha ng reaksyon mula sa kanya, sinimulan niyang tanungin ang tungkol sa pagtakas ni Leo, ngunit hindi nagpadala si Max sa pain. Hindi pa sumusuko ang reporter at plano niyang sundan si Max para masusing masundan siya. Pero matagal nang nakaharap ni Max ito at nakatakas siya sa kanila. Habang bumabalik siya sa bahay, binabantayan si Max ng pari. Plano niyang pumasok para kausapin si Max, pero sa eksaktong sandaling iyon, sinusubukan ni Mau na paalisin siya sa pantalon niya para makapaglabas siya. Pinindot niya ang doorbell at alam na ni Max kung sino ang darating bago pa man niya buksan ang pinto. Sinabi niya kay Mau na magtago para hindi na niya kailangang ipaliwanag kung bakit nakatira sa kanyang apartment ang Demon Lord. Binuksan niya ang pinto at tinanong si Fred kung bakit siya narito, at sinabi lang ni Fred na dumating siya para makipag-usap ng magiliw. Sinabi niya kung gaano kalinis ang kwarto ni Max, lalo na kung ikukumpara sa dati niyang pagiging burara, at patuloy siyang naglalakad-lakad habang nagbabalik-tanaw sa mga lumang araw na iyon. Tinanong siya ni Max kung ano ang ginagawa niya rito, at pagkatapos ng kaunting pagbabalik-tanaw, sa wakas ay nag-umpisa na si Fred sa negosyo. Ito ay tungkol sa paglipat ni Leo sa Gamma Republic. Sinasabi nilang republika sila, pero mas parang grupo ng terorista na tumatanggap ng lahat ng traidor at kriminal, at lumalakas sila ng husto at baka humantong sa pagbabanta ng digmaan. Gusto ni Fred na bumalik si Max sa pagiging bayani, pero sinabi ni Max na nagretiro na siya at mananatiling retirado. Pero iyon ang buong punto ni Fred. Kung tutulong si Max sa laban na ito, tiyak na makakamit siya ng kahangahangang ranggo at sweldo. Sa ngayon, tiyak na halos naubos na ang kanyang ipon. Ang isang lalaking kasing laki ni Max ay hindi maaaring nabubuhay ng ganito, at kung sasali si Max, baka sumuko pa si Leo bago pa man magsimula ang digmaan. Pero matatag si Max sa kanyang sagot at hindi niya ito babaguhin sa anumang dahilan. Ito na ang naging buhay niya at wala siyang gagawin tungkol dito. Sinabi ni Max kay Fred na umalis kung iyon lang ang sasabihin niya, pero bago umalis si Fred, binanggit niya ang video ni Max na hinahabol ng hubad na si Xenia. Tinatanong niya kung paano nakilala ni Max ang ganitong kapal, at pagkatapos ay inihayag niya na alam niyang demonyo si Xenia. Hindi mapapansin ng mga normal na tao, pero matapos gumugol ng napakaraming oras sa pagpatay sa mga demonyo, agad na napansin ni Fred na demonyo si Xenia at ano kaya ang iisipin ng publiko kung malaman nilang nakikipagkaibigan si Max sa mga demonyo. Kaya ngayon may dalawang pagpipilian si Max, alinman ay bumalik siya bilang bayani o sasabihin ni Fred sa buong mundo na nakikipagkaibigan siya sa mga demonyo at tatatakan siyang traidor. Sabi ni Max walang ebidensya si Fred, pero sa totoo lang, sa kasalukuyang kredibilidad niya, hindi na kailangan ni Fred ng ebidensya para ipakancel si Max dahil dito. Pero anuman ang mangyari, may lahat ng ebidensya si Fred na kakailanganin niya dahil nararamdaman niya ang maraming masamang enerhiya na nagmumula sa aparador at sigurado siyang demonyo ito, pero nang buksan niya ito, nakita niya ang isang multo. Natakot siya at tinanong si Max kung may mali sa kanyang apartment, pero hindi nakita ni Max ang multo. Sa puntong ito, sinabi ni Leo, aalis na ako rito dahil baka pari siya, pero hindi naman siya kailanman sinanay sa mga multo. At least alam na natin ngayon kung bakit napakababa ng upa. Umalis si Fred at sa wakas ay lumabas si Mau mula sa likod ng aparador. Humihingi siya ng paumanhin sa pagbibigay sa kanya ng napakaraming abala. Ngunit kung sakaling dumating ang araw na iyon at mapalaya si Max sa kaharian, tatanggapin niya ito sa kanyang kastilyo. Nasa labas pa rin si Fred at gusto nang umuwi, pero may meeting siya kaya kailangan siyang hilahin ng kanyang mga tauhan palabas doon. Hindi pa siya sumusuko sa pagtatangkang muling sumali si Max sa pagiging bayani, pero sigurado siyang hindi na siya muling papasok sa apartment na iyon. Lumipas ang ilang panahon at may ginagawa na naman si Mau.
Nagsama-sama siya ng listahan ng lahat ng modelo ng demonyo at gusto niyang pumili si Max ng isa sa kanila para sa wakas ay magkaroon na siya ng kasintahan. Sabi ni Max, hindi niya kailangan ng kasintahan, lalo na hindi demonyo, at nagseselos na ang multo, pero iginigiit ni Mao na hindi naman talaga magmamalasakit ang mga demonyo na nagwala siya at pinatay sila 10 taon na ang nakalipas, kaya walang masama kung susuriin man lang ito. Naging medyo mausisa si Max kung ano talaga ang nilalaman ng libro, at pumunta siya para tingnan, pero si Zinnia ang unang nakakita. Hindi naman masamang pagpipilian si Zinnia, pero sa kung paano siya magalit kapag lasing, hindi niya sa tingin niya sulit ang pagsisikap. Sabi ni Mao, medyo normal lang siya bukod doon, pero hindi kumbinsido si Max. Sinabi niya kay Max na magpatuloy sa susunod na tao at kay Rebecca D'Or, sinabi ni Mao na magaling siyang mandirigma at mas mahalaga, magaling talaga siya sa kamay. Siya mismo ang gumawa ng kanyang baluti. Hindi naman talaga interesado si Max dyan kaya pumunta siya sa susunod na tao at sa tingin niya, medyo maganda naman talaga siya, pero pagkakita niya sa buong katawan nito, hindi naman talaga gusto ni Max ang buntot ng ahas. Bakit walang tao dito? At doon, ipinakita ni Mao sa kanya ang isang babae na ganap na butot laman o hindi bababa sa ganoon noon. Kaya nang tanungin kung nakahanap siya ng gusto niya, sinabi niyang hindi. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Mao kung ano ang kanyang ideal na babae. Sabi niya kailangan man lang silang magmukhang tao, maging kalmado, at magkaroon ng magagandang kasanayan sa pagluluto. Bukod pa rito, mayroon din siyang buhok na kasing kinas ng seda at kamanghamanghang katawan, at pagkatapos marinig ang lahat ng ito, napagtanto ni Mao na baka alam niya kung sino ang maaaring magustuhan ni Max. Nagiging tao siya at lahat ng gusto ko ay nasa kanya. Nagbibiro siya kung paano siguro nabibighani si Max sa kanyang hitsura at magiging magandang asawa siya para dito, pero si Max ang talagang nabibighani sa kanya at hindi siya handa para doon. Tumunog ang kampana ng pinto at sinamantala ni Mao ang pagkakataong makatakas sa awkwardness at nagseselos na talaga ang Mautong iyon. Mamaya ng araw na iyon, nag-alok si Mao kay Max na sumali sa kanyang hukbo ng mga demonyo, ngunit ang sagot niya ay hindi at tinanong niya kung bakit pa niya binanggit iyon ngayon. Sabi niya, dahil malamang na mauubos na ang kanyang ipon. Kaya kailangan na niyang mag-isip kung ano ang gagawin niya. At kung sasali siya sa kanyang hukbo, malaking sweldo ang kaakibat nito. Pero kung isa sa alang-alang na karaniwang sundalo lang siya, 2.5 milyon lang ang kanyang sweldo. At hindi lang iyan, mayroon kang mga araw ng bakasyon at ang mga araw ng trabaho ay limitado sa 5 oras lamang ang maximum, gayon din ang 4 na araw na pahinga sa isang linggo. At para mas lalong gamaan ang buhay mo, libre ka pang pabahay at pangangalagang pangkalusugan. Saan ako pipirma? Mayroon din namang katotohanan na magiging immortal ka kung sasali ka, pero maliit na detalye lang iyon. Seryosong alok ito. At kung kukunin niya ito, malalaya siya sa lahat ng pagdurusa sa mundo ng tao. Ngunit may walang emosyong mukha, muling tinanggihan ni Max ang alok. Para sa kanya, hindi ito tungkol sa kanyang karangalan bilang tao o kung ano paman. Mas tungkol ito sa kung madali niyang makuha ang lahat ng iyon, hindi na siya magiging sarili niya. At tila medyo nakakainis ang immortalidad pagkalipas ng sapat na panahon. Tinanggap nila ang kanyang sagot, ngunit sinabi ni Zinnia sa kanya na bukas pa rin ang alok kung sakaling piliin niyang sumali sa kanila. Pero hindi nawawala ang kanyang mga problema dahil sa kanyang moralidad. Kung hindi siya gustong sumali sa mga bayani o sa mga demonyo, kailangan niyang humanap ng paraan para kumita. Ang ideya niya ay maging YouTuber at kumita ng malaking pera. Pero hindi maintindihan ni Mao kung paano gumagana iyon. Pupunta siya para tanungin si Zinnia tungkol dito, at sinabi ni Zinnia sa kanya na mas mahirap ito kaysa sa tila sa labas. Ito ay nangangailangan ng ilang oras na trabaho araw-araw, kaya baka hindi bagay si Max doon. Gayunpaman, masaya lang si Mao na kahit papaano ay nagkakaroon ng inisyatiba si Max sa kanyang buhay. At sino ang nakakaalam, baka maging mahusay na YouTuber si Max. Hindi naging sikat na YouTuber si Max at ang kanyang video ay 14 na beses lang napanood. Nalulungkot siya sa kanyang pagkabigo, pero susubukan pa rin niya ulit at gumagawa ng iba't ibang uri ng video, pero lahat sila ay hindi nagtatagumpay. Malapit nang sumuko si Max sa bagay na ito, pero sinabi ni Mao na dapat siyang gumawa ng huling video. At kung hindi ito gumana, pwede na siyang huminto.
Nag-aalok pa nga siyang tumulong at biglang nagkaroon ng ideya si Max. Pinakiusapan niya si Mao na i-live stream ito para sa kanya, at nang magsimula, pagtayo niya para ipakita ang kanyang suot, agad tumaas ang bilang ng nanunood, syempre dahil lang sa kanyang personalidad. Pagkatapos ay inutusan siya ni Max na kumuha ng popsicle at kumain habang nag-stream para sa isang review, at syempre, para maranasan ang buong popsicle. Kailangan niyang kainin ito ng walang ngipin, pero para lang sa karanasan ng popsicle, syempre. At sa wakas, biglang uminit ang kwarto, kaya tatanggalin niya ang kanyang pang-itaas, pero binabalaan siya ng chat na baka maban siya dahil doon. At sa pagtatapos ng araw, naban ang account. Malapit nang lumabas si Max para maglakad-lakad sandali nang pigilan siya ni Mao at tanungin kung saan siya pupunta. Gusto niyang sumama at pumayag naman si Max, kaya namili silang dalawa sa mall ng damit. Sa tindahan, pumipili siya ng damit at nagtatanong kung maganda sa kanya, pero hindi masyadong interesado si Max na gumanap bilang kasintahan, lalo na't lalaki naman talaga si Mao noon. Magkasamang nagpalipas ng araw ang dalawa sa paggala sa mall, at sa pagtatapos ng araw, nagtungo sila sa grocery store para bumili ng ilang bagay para sa hapunan. Doon nila nakasalubong ang isang nagbebenta ng libreng sample ng sausage. Habang tinikman nila ito, nakilala ng babae si Max at humiling na makipagkamay sa kanya. Ngunit habang magkahawak kamay si Max at ang babaeng ito, napagtanto niya na hindi ordinaryong tao ang babae. Isa siya sa mga tauhan ni Leo, at tinakot niya si Max na lumayo, kung hindi ay gagawa siya ng gulo. Sinabi ni Max kay Mao na kumilos ng normal at umuwi na lang nang walang siya. Sa dressing room, pinuri ng babae si Max dahil nakahanap siya ng napakagandang kasintahan, pero tinanong lang ni Max kung ano ang ginagawa niya dito. Sinabi naman nito na narito siya bilang especially iya. Samantala, nasa labas si Mao at nag-aalala na mapapasubo na naman si Max, kaya pinag-iisipan niyang sundan ito para tumulong, ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, hinarap siya ng isang malaking lalaki. Sinabi niya sa kanya na sumunod siya para madala siya kay Max, at si Mao, na kailangan pa ring magkunwaring normal na batang babae, ay pumayag na sumama sa kanya. Nag-uusap pa rin at nagkakamustahan sina Max at ang babaeng nakita niya kanina. Binanggit ng babae kung paano napabayaan ni Max ang sarili niya mula nang huli niya itong makita. Walang maisagot si Max kaya tinanong na lang niya kung kumusta si Leo. Sinabi ng babae na maayos lang si Leo at palaging nagtatanong tungkol kay Max. Sa parehong oras, may nagdadala kay Mao sa isang lugar at tinanong niya ito kung taga-Gamma Republic ito. Hindi naman itinanggi ng lalaki, pero nang tawagin silang terorista, nagalit siya at sinabing ang tanging dahilan kung bakit sila nasa labas ay dahil itinapon sila ng kaharian sa disyerto. Kailangan nilang magtrabaho ng husto para gawing matitirhan ang lugar, ngunit nang malaman ng kaharian na may mahiwagang mineral sa lugar, sinimula na nilang subukang sakupin ang lupain. Tinanong niya kung narito sila para mag-recruit kay Max at iyon ang plano, pero hindi talaga naiintindihan ng lalaking ito kung paanong makakagawa ng kaibahan ang pag-recruit sa isang tao lang. Pero kung sasabihin ni Leo na dapat niyang i-recruit si Max, susubukan niya. Kausap pa rin ni Max ang babae at napagtanto niyang sinusubukan siyang hikayati na lumaban, pero gusto niyang lumayo sa gulo. Inabot pa rin niya sa kanya ang isang sobre na may laman na tiket, at sa mga tiket na iyon, maaari siyang paigang makapasok sa Gamma Republic. Sabi ni Max, pag-iisipan niya ang alok, pero sa sandaling iyon, dumating ang isa pang lalaki na hawak si Mao at nagalit ang babae dahil susubukan niyang dukutin ang kasintahan ni Max para mapilit siyang sumama sa kanila. Pero kahit hawak niya si Mao, sinabi ni Max na hindi niya girlfriend si Will kaya wala siyang pakialam kung anong mangyari sa kanya, at nadismaya si Will na ito ang tinatawag na dakilang bayani. Tinanong niya si Max kung bakit nagmamalasakit siya na kumuha ng bihag kung hindi naman niya iniisip na magaling si Max. Gayunpaman, inutusan siyang kunin si Max kaya nagbabala ulit siya na kung hindi siya sasama sa kanila, sasaktan niya si Mao at sinasabi pa rin ng kapatid niya na tumigil siya. Pero habang hinihila niya ang buhok nito, biglang tumakbo si Max sa kanya at tinulak siya sa tubig ng napakabilis. Ang kanyang kapatid na babae ay lumangoy papunta doon para kunin ang kanyang bangkay at pagdating sa dalampasigan, sinabi niya sa kanya na humingi ng paumanhin dahil sa pagbibigay ng gulo kay Max. Humihingi siya ng paumanhin at pinatawad siya ni Max sa ngayon.
Pagkatapos ay sinabi ng dalawa na kailangan na nilang umalis agad at nagpaalam kay Max. Habang bumabalik sina Max at Mao sa kanilang tahanan, tinanong niya si Max kung hindi ba ito sasali sa Republika. Sumagot si Max sa mahinang boses na hindi niya gusto dahil nangangahulugan iyon na lalabanan niya si Fred. Pagdating nila sa bahay, kinukuhanan ni Max ng litrato ang mga tiket para maibenta niya online at tinanong ni Mao kung hindi talaga siya pupunta sa Republika. Plano ni Max na ibenta ang mga ito dahil hindi ka basta-basta makakapunta sa isang bansa na idineklara ng kaharian bilang isang teroristang grupo at aasang makakabalik anumang oras. Kung iyan ang problema, iminumungkahi ni Mao na gamitin na lang nila ang kanyang mahikang teleportasyon para ligtas na makabalik. Sa puntong iyon, tinawagan ni Mao si Zinnia para sabihing aalis muna sila sandali, pero hindi kailanman pumayag si Max na sumama. Tumakbo si Mao papunta sa kanya at nagmakaawa na umalis na siya, pero habang nakatingin siya sa mata nito, naloko na siya. Nagising siya na nasa barko at wala nang urungan ngayon. Habang nasa Republika sila, gustong manatiling hindi mapansin ni Max para walang makakilala sa kanya, kaya nagsuot siya ng pekeng salamin at ngipin. Naglalakad sila sa lungsod at nakakita ng maraming mainit na bukal doon, na medyo nagpapaalala kay Mao kung ano ang itsura ng kanyang tahanan noon. Mamaya ay umupo sila at naisip ni Mao na mas maganda ang lugar na ito kaysa sa lungsod ng terorista na ipinapakita ng kaharian, ngunit naniniwala pa rin si Max na ito ay isang nagbabadyang pagsabog ng tunggalian. Tinanong niya kung bakit tila labis na nagmamalasakit si Mao at sinabi niyang nakikita niya ito bilang ganap na panalo dahil kung magpapatayan ang mga tao, mas madaling makakasakop ang mga demonyo. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw sa paggawa ng mga random na bagay na karaniwang ginagawa sa isang resort, at kinabukasan naman ay pumunta sila sa petting zoo. Pero pagkatapos ay may anunsyo na ang lugar sa paligid ng hangganan ay isa ng restricted area. Nag-aalala si Max na nakita siya, pero mukhang hindi naman iyon ang nangyari. Sa halip, parang nagkakaroon lang ng maliitang away ang kaharian at ang republika sa hangganan. Gusto ni Mao na pumunta doon at makita ang paglalaban ng republika at ng kaharian, pero nakikita ni Max na malinaw na humihingi lang ito ng gulo, kaya gusto na lang niyang umuwi. Gayunpaman, hindi siya makakauwi dahil kinuha na ni Mao ang tiket kaya hindi siya makakaalis. Kahit gusto niyang makarating doon, pinagdududahan ni Max kung paano niya balak marating ang buong daan doon sa kasalukuyang estado ng emerhensya. Pero may plano siya para dyan. Salamat sa nakaraang araw na nakakapagpahinga, nakabawi siya ng kaunti sa kanyang lakas at ngayon ay makakalipad na, ngunit hindi ito nagtagal dahil nahulog sila mula sa langit dahil mabilis siyang nawawalan ng lakas dahil medyo mabigat si Max. Nakarating sila sa pader ng hangganan at nakita nila ang kaharian at ang republika na nagkakasalungatan. Nagpapaputok ang kaharian ng mga magic missile sa kanila, ngunit ang pader ay may nakapaligid na proteksyon na hadlang na pumipigil sa kanilang mga atake na makalusot. Bumabalik ang republika, nagpapaputok ng mga sleep bomb, at dahil dito, nagsimulang matulog ang mga sundalo ng kaharian. May pag-unlad naman ang Matherside, pero mahirap kay Max paniwalaan na walang sapat na lakas ang kaharian para gibain ang pader. Sinuri ng general ng kaharian ang sitwasyon at nahinuha na tiyak na mayroong hadlang sa paligid ng pader ang republika, kaya naman gumawa siya ng plano. Tila umatras ang kaharian ngunit kapag nakalimutan ng republika ang kanilang pagbabantay, sinimulan na nilang barilin ang mga ito. Sa sapat na lakas ng mahika at isang mahusay na sniper, madali nilang masisira ang pader at mabibigyan ng gupit sa likod bahay ang lalaking ito. Hindi maganda ang sitwasyon para sa republika, pero biglang tumakbo si Tarzan, si Leo, para ipagtanggol sila at sinimulan niyang paikutin ang kanyang sibat para makagawa ng napakalaking buhawi mula sa Air Force lang. Alam ng general ng hukbo na hindi niya kayang talunin ang isang lalaking kayang lumikha ng buhawi gamit lang ang kanyang mga kamay, pero hindi titigil ang hukbo hanggang sa matalo nila siya. Sa sandaling iyon, tinamaan ng sniper si Leo sa lalamunan ng isa sa mga bala na tumagos sa harang. Pero wala itong nagagawa dahil iba lang talaga ang pagkakagawa kay Leo. Pagkatapos ay tumakbo siya at pinatumba ang sniper bago iniutos sa hukbo na umatras maliban kung gusto nilang itusok niya ang kanyang sibat sa isang lugar na napakasama. Umatras ang hukbo at pumunta si Leo para tingnan ang mga sundalo ng republika. Hindi niya alam ang tungkol sa labanan at pumunta rito dahil akala niya ay nararamdaman niya ang aura ng isang demonyo.
Labis na natutuwa si Mao sa panunood sa lahat ng ito at pinupuri si Leo sa pagiging isang kahangahangang pinuno. Dahil sa kanya, nagagawang manindigan ng republika, ngunit sa parehong oras, siya lang ang kanilang tanging lakas. Ngayong nakita na niyang lumaban si Leo, gusto nang umuwi ni Max, kaya naghanda si Mao para i-teleport sila. Pero kapag sinimulan na niyang i-activate ang spell na ito, napansin ito ni Leo at sinimulan na siyang atakehin. Nagsimulang tumakbo si Max at hindi makapag-focus si Mao dahil sa mabilis na paggalaw, kaya hindi na pagpipilian ang pag-teleport palabas doon. Sa bilis ni Leo, hindi sila makakarating kahit saan sa pagtakbo, kaya humarap si Max sa kanya. Hindi nakilala ni Leo si Max dahil sa kanyang pagbabalat kayo, kaya sinubukan niyang magpanggap na isa lamang siyang random na dumaraan at naniwala naman si Leo. Pero hindi mate at tago na si Mao ay isang demonyo at determinado si Leo na harapin siya. Sinabi niya kay Max na ibigay ang demonyo at papayagan niyang lumipas na lang ang buong insidenteng ito, at sinabi naman ni Mao na ibigay na lang siya. Kung lumala pa ang sitwasyon, kaya pa rin niyang buhayin ang sarili niya mamaya. Malaki ang posibilidad na hindi mananalo si Max, pero tumatanggi siyang ibigay si Mao. Sa halip, sinugod niya si Leo at sinabing haharrange niya ito sa loob ng 10 segundo hanggang sa matapos niya ang spell ng teleportation. Nagbanggaan sina Max at Leo at nagawa ni Max na labanan ang mga atake ni Leo, ngunit nang simulan ni Mao ang pagbigkas ng spell, napagtanto ni Leo kung ano ang ginagawa niya at inilunsad niya ang isang sibat sa kanya, ngunit nasalo ito ni Max. Nagulat si Leo na may makakahuli sa kanyang ballistic spear at muli siyang sumugod para sa isa pang atake. Sa pagkakataong ito, tinanggal niya ang salamin ni Max at habang nakalantad na ang mukha nito, hindi pa rin siya nakilala ni Leo hanggang sa tinawag ni Mao ang pangalan nito para sabihing tapos na ang spell. Sa wakas ay natanto ni Leo kung sino si Max at napakarami niyang tanong, ngunit hindi sasagutin ni Max ang anuman sa mga ito at aalis na lang. Nakarating muli sina Mao at Max sa kanilang apartment at nagpasalamat si Mao kay Max sa pagtatanggol sa kanya kanina. Ngayong nakabalik na sila, iniisip ni Mao kung ano kaya ang ginagawa ni Xenia ngayon, lalo na't karaniwan ay tumatakbo siya sa tuwing tinatawag. Sabi ni Max, baka namimili lang o kung ano, pero naaalala ni Mao na pinakiusapan niya si Xenia na imbestigahan ang Magic Bureau kung saan nagtatrabaho si Fred, at iyon mismo ang ginagawa ni Xenia ngayon. Nasa tanggapan siya na namamahala sa paggawa ng lahat ng enerhiya na batay sa mahika na ginagamit ng kaharian. Hindi lang siya basta-bastang makakapasok sa harapang pinto, pero ayaw din niyang mapagkamalang sekretarya kaya gusto niyang dumaan sa likod kung saan mas kaunti ang bintana. At doon niya inilabas ang grappling hook at umakyat sa gusali sa araw, at higit pa rito, walang pumihil sa kanya. Sa bubong, sinubukan niyang pumasok sa pinto, ngunit nakakandado ito kaya sinimulan niyang buksan ang kandado. Gayunpaman, nakapasok siya sa loob at agad na nakaharap sa isang karaniwang sala Raymond, kaya ginawa niya ang tanging makatuwirang bagay at pinatulog ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya pababa sa hagdanan at pinabagsak ang isa pang random na lalaki. Hindi niya nakikitang gumagapang ito papasok sa air vent sa napakakinakailangang mga anggulo. Naglakad siya sa buong gusali at sa huli ay nakarating sa server room at pinatulog ang lalaking ito gamit ang Thaijutsu. Sinimulan niyang i-hack ang mainframe at i-download ang lahat ng mahahalagang impormasyon, ngunit pagkatapos ay pumasok si Fred dahil naramdaman niya ang isang demonyo. Sinubukan niyang tumakas gamit ang smoke bomb pero nahuli siya ni Fred. Pagkatapos ay ginapos niya siya at humingi ng paumanhin ang kanyang katulong dahil pinayagan niyang makapasok ang isang kainahinalang tao sa gusali. Sinabi ni Fred sa kanya na umalis at sinimulan niyang tanungin si Xenia. Bagaman maaaring may 100 ang Xenia sa paglusot, hindi siya nag-specialize sa paglaban sa pagtatanong at madali siyang naloloko ni Fred para magbigay ng impormasyon. Nalaman ni Fred na ang Demon Lord ang nagpadala sa kanya. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang larawan niya na hinahabol si Max na hubad at sa una, nagkunwari siyang hindi kilala si Max, pero alam na ni Fred ang lahat at tinakot niya siyang ibunyag ang kanyang plano. Pero bago pa man mangyari ang anumang bagay, pumasok ang katulong niya at sinabing mayroon siyang pupuntahang pulong, kaya iniwan niya ang katulong niya para bantayan si Xenia. Pumunta siya para makipagkita sa kanyang kamahalan at gusto siyang kausapin ng lalaki tungkol kay Leo. Samantala, nagsisimula ng pagdudahan ng katulong ang pagiging legal ng pagkakagapos sa isang babae sa iyong opisina.
Natarante si Zinnia sa pagkakabihag, pero alam niyang kailangan niyang iwasang ibunyag na nabuhay na ang Demon Lord. Alam ni Zinnia na kailangan niyang tumakas, pero masama rin ang pakiramdam niya kung may gagawin siyang masama sa kanya. Kinausap ng kanyang kamahalan si Fred tungkol sa sitwasyon sa Gamma Republic at ang kwento ay sinasabing tumanggap si Leo ng suhol at ng harapin ay nagpasya siyang tumiwalag, ngunit sa totoo lang, hindi si Leo ang uri ng taong tatanggap ng suhol. Malaki ang posibilidad na pinagbintangan siya, pero sinasabi pa rin ni Fred na makasarili ang ginawa niyang pagtakas. Gayunpaman, pinagtaksilan siya ng kaharian, kaya ano pa ang gagawin niya? Ibinunyag ng kanyang kamahalan na nagbalak siyang mag-alok ng kasunduang pangkapayapaan sa Gamma Republic dahil pabor sa kanila ang opinyon ng publiko at hindi naman talaga nila inatake ang kaharian sa anumang paraan, kaya nais niya ang suporta ni Fred para sa bagay na iyon. Samantala, si Zinnia ay nagpaplano ng kanyang pagtakas kahit hindi niya magamit ang mahika dahil sa kanyang posos, magagamit pa rin niya ang kanyang kagamitan sa pagiging especially iya. Isang bote ng grasa. Binubuhos niya ito sa sarili niya pero dahil doon ay mukha siyang napakasasi, kaya napansin ng katulong na sinusubukan niyang tumakas. Ngayong nahuli na siya, nagpasya na lang siyang tumakas mula sa posos at napagtanto na ng katulong na medyo mapanganib siya. Natapos na ni kagalang-galang Grimm ang kanyang pagpupulong at umalis, ngunit hindi siya kasing bait ng kanyang hitsura at siya ang nag-utos ng pambobomba sa Magic Bureau. Pagkatapos ng pambobomba, nagising si Zinnia sa kwartong pinagkulungan niya, ngunit walang malay ang kalihim. Agad niyang naisip ang tumakas, ngunit naalaala niya kung paano siya ginawang mabuti ng katulong kahit na ito ang kanyang kumidnap, kaya nagpasya siyang iligtas ito. Habang tumatakbo siya sa mga pasilyo na nakasakay ang katulong sa kanyang likod, napalibutan na ng pulisya ang gusali at napagtanto niyang hindi siya makakaalis nang hindi nakukuha ang kanyang pakay. Samantala, nagpapahinga si Max sa bahay nang tumakbo si Mao para sabihin sa kanya ang tungkol sa pagsabog sa Magic Bureau at napinadala niya si Zinnia doon para mag-imbestiga. Pero imposibleng gagawa ng bagay na tulad ng pagbomba sa gusali si Zinnia, di ba? Nagpasya na lang silang huwag pansinin ito at umasang mawawala. Pero pagkatapos ay dumating si Zinnia na may hawak na duguan at ligtas na tao. Nagising ang katulong sa paanan at sinalubong siya ni Mao, na nasaan yung tao. Sabi niya nakita niya ang katulong sa labas na malubhang nasugatan, kaya dinala niya ito sa loob at ginamo ang mga sugat nito. Naniniwala ang katulong dito at sinasabing kailangan na siyang bumalik sa trabaho, pero ayaw siyang palayain ni Mao ng ganun kadali. Sa halip, sinimulan niyang gamitin ang kanyang hypnosis para kumbansihin siya na hindi sulit magtrabaho para kay Fred. Pinapaamin niya ang pangalan nito, na Lim, at malapit na itong pumirma sa kontrata ng demonyo nang dumating si Max at pinigilan ito. Nang maglaon ay humingi sila ng paumanhin at ipinaliwanag sa kanya na ang buong plano ng pagpasok ay ideya nila at walang kinalaman si Max dito. Tinanong ni Lim kung demonyo ang dalawa at inamin nila ito. Humihingi siya ng paliwanag kung bakit nagtatago si Max ng mga demonyo, at gumagawa si Mao ng buong kwento tungkol sa pagliligtas ni Max sa kanila mula sa kalye matapos silang walang matakbuhan. At binibili niya ang kwento. Tinanong niya kung may kinalaman sila sa bomba, pero itinanggi ni Mao na pinahawakan niya kay Zinnia ang anumang pampasabog. Akala ni Zinnia ay ang apoy na mahika ni Lim ang naging sanhi ng pagsabog, pero hindi rin naman siya. Biglang tumunog ang telepono ni Lim at tinatawagan siya ni Fred. Sumagot siya at tinanong niya kung nasaan siya ngayon. Ipinaliwanag niya na nawalan siya ng malay pagkatapos ng pagsabog at kasalukuyang nasa bahay ni Max. Hinihiling ni Fred na makausap si Max at sinisisi siya bilang salarin sa pambobomba. Inamin niyang nakikipagkaibigan siya sa mga demonyo, pero walang kinalaman sa kanya ang pambobomba. Gusto niyang makipag-usap, kaya sinabi niyang makikipagkita siya kay Max sa bahay nito. Pero pagkatapos ay naalaala niya ang trauma niya sa multo na naranasan niya at nagpasya na sa isang restaurant na lang sila magkita. Gayunpaman, patuloy pa ring binabagabag ng multo si Fred, at nawalan siya ng malay sa takot. Samantala, nagkaroon ng pulong ang gabinete ng kaharian upang pagdesisyonan ang kanilang susunod na gagawin, at sinisi nila ang pambobomba sa Republika. Hindi nila kayang makipaglaban sa kanila dahil nilampasan sila ng Liu. Pero kung makahanap sila ng isa pang bayani na lalaban sa kanya, baka manalo sila.
Nagtatagpo sina Max at Mau kasama sina Fred, at sinubukan ni Max na ipaliwanag na wala siyang kinalaman sa bomba. Gayunpaman, alam na ni Fred na wala siyang kasalanan. Akala ni Max tapos na ang kwento, pero gusto pa rin ni Fred ng kapalit sa pagpapabail sa pakikipagsabwatan sa mga demonyo. Sinusubukan ni Max na ay alok sa kanya si Mau para sa gabi, pero sinabi ni Fred na hindi siya interesado. Ang gusto niya ay sumali si Max sa kaharian at labanan ang Leo, kung hindi ay ipapalaban niya ang kaharian laban sa kanya. Pero hindi tatanggapin ni Max ang banta at handa siyang pumunta sa Gamma Republic at lumaban sa kanilang panig kung patuloy siyang pipilitin ni Fred. Nagsimula silang mag-away at kailangang ilabas ni Mau ang ilan sa kanyang kapangyarihan para pakalmayan ang sitwasyon, ngunit napansin ni Fred na baka hindi ordinaryong demonyo si Mau. Umalis si Max at sinabi ni Fred na hindi pa ito ang katapusan. Nakarating si Max sa bahay at nakita niyang si Fred ang huling tumawa dahil nilagyan niya ng laxatives ang pagkain nito. Pabalik sa Republika, naghahanda sila para sa digmaan dahil pinalabas ng kaharian na sila ang nagpasabog at gagamitin ito bilang dahilan para simulan ang digmaan. Nakipagkita si Fred kay Grimm para pag-usapan kung ano ang plano ng kaharian mula rito dahil matagumpay nilang napahamak ang Republika. Tila kasabwat si Grimm sa pag-frame at sinasama si Fred sa paglalakbay, sinusubukang akayin siya sa ideya na kailangan niyang alisin ang Leo para matalo ng kaharian ang Republika. Pero ang pagtalo kay Leo ay hindi kayang gawin ng sinuman at dahil kay Max na ganyan na ngayon at kay Uria na matagal nang nagretiro, si Fred na lang ang natitira na kayang makipaglaban ng maayos kay Leo. Sinusubukan ni Grimm na hikayatin siya na pumayag na pumunta at alagaan ang Leo, ngunit sinabi ni Fred na walang saysay na subukang kumbansihin siya dahil gagawin niya naman ito kahit ano paman. At siya lang ang gagawa nito kaya hindi na niya kailangan ng anumang suporta. Pabalik sa bahay ni Max, sa wakas ay nakarecover na siya mula sa laxative na isinubo ni Fred sa pagkain niya noong huli, pero talagang malala siguro ang kanyang pagtatae para umiyak siya ng ganoon. Pupuntahan siya ni Uria para tingnan pero nalaman niya na ang dahilan ng pag-iyak nito ay dahil natalo lang siya ng $89,000 sa isang sugal. Pinagsasabihan siya ni Mau dahil sa pagsusugal niya ngayon, pero binibigyan pa rin siya nito ng karagdagang pera, na nagpapahintulot sa kanyang pagkagumon sa sugal. Bukod pa riyan, mas naging negatibo ang balita tungkol sa insidente sa Republika kamakailan, at nagrereklamo ang mga tao na tumatanggi ang bayani na pumunta at labanan ang Leo. Pero hindi naman problema ni Max ito at wala siyang balak na gawing kanya. Nagpasya siyang lumabas para maglakad at sumunod si Mau para siguraduhin hindi na siya mawala ng pera sa mga pastahan. Habang naglalakad sila sa kalye, pinahinto sila ng isa sa mga batang nakalaro ni Max kanina lang at tiningnan lang niya si Mau at tinawag siyang Thought. Tinanong ni Max kung kumusta ang nanay ng bata at sinabi niyang okay lang ang nanay niya, pero buntis na buntis. Maglalaro sana siya ng badminton pero wala siyang makalaro, kaya humingi siya ng tulong kay Max na makipaglaro sa kanya kahit sandali lang. Pumayag si Max dahil hindi naman ito makakasama, at para masiguradong hindi ito makakasama, hinayaan niya lang ang bata. Pero pagkatapos ay hiniling ng bata kay Mau na makipaglaro kay Max para makapanood siya at sinabi naman ni Max kay Mau na dahan-dahan lang para hindi niya maipakita ang kanyang kapangyarihan. Habang naglalaro sila, gumagamit si Mau ng telepathy para tanungin si Max kung talagang wala siyang gagawin tungkol sa nagaganap na digmaan, pero gusto talaga niyang lumayo dito. Sinabi niya sa kanya na kung wala siyang gagawin, maaaring mamatay si Leo o si Fred, pero ayaw itong pakinggan ni Max, at lalo pang tumindi ang laban, na nagbigay sa batang babae ng palabas na hindi niya malilimutan. Pagkatapos, binigyan niya si Max ng souvenir, na ipinakiusap ni Armand na ibigay sa kanya, ngunit tila mas makabuluhan ito kaysa sa karaniwang candy. Samantala, sa hangganan ng Republika, dumating si Fred sa harapang linya upang harapin ang sitwasyon, ngunit sinisikap pa rin ng commander ng hukbo na mapanatili ang kontrol upang siya ay magmukhang maganda. Sinabi ni Fred sa kanya na umupo lang at hayaan siyang harapin ang sitwasyon, pero hindi nagustuhan ng commander iyon at nagsimulang sumigaw na siya ang commander doon at kailangang sundin ni Fred ang kanyang mga utos. Nanghihina na si Fred sa lahat ng burokrasya at sinigawan na lang ang commander para tumahimik. Sigurado, kaya niyang pasikatin iyan sa paggawa niyan, pero wala na siyang pakialam at magre-resign na rin naman siya.
Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga nasasakupan na walang laman ang pader sa kasalukuyan at nagdahilan siya na malamang ay napagtanto ng mga Republikano na darating siya kaya sumuko na sila sa pagprotekta sa pader. Pagkatapos ay gumawa siya ng butas sa pader na hindi kayang sirain ng kaharian at nagbigay ng huling utos sa kanyang mga nasasakupan. Huwag mong papasukin ang sinuman. At pagkatapos noon, lumipad siya upang ayusin ang mga bagay kay Leo. Pinapanood ni Grimm ang buong pangyayari mula sa ginhawa ng kanyang tahanan at lahat ay nakaplano na niya. Kung mananalo si Fred sa laban, mawawalan ng lahat ng pagkakataon ng Republika na ipagtanggol ang kanilang sarili. Pero kahit matalo si Fred, tatawagan pa rin ang Republika bilang kaaway ng lahat dahil sa pagpatay sa isa sa mga miyembro ng Hero Party at pwede nilang ipaliwanag ito bilang isa pang pag-atake ng terorista. Mapipilitan ang buong mundo na putulin ang ugnayan sa kanila at unti-unting mamamatay sa gutom ang Republika. Pero pumasok ang kanyang sekretarya at ipinakita sa kanya na may nagbo-broadcast ng lahat ng ginagawa ni Fred at napakasama nito para sa kanya. Hindi masasabi ng kaharian na terorista ang Republika kung may ebidensyang nagpapakitang si Fred ang unang sumerang. Tulad ng lahat ng mga bagay na maaaring i-scan na hindi gusto ng gobyerno, sinubukan niyang ipatago ito, ngunit patuloy itong muling ina-upload. At ito ang gawa ng dalawang ito sa mga damuhan. Gumagawa sila ng mahigit 7,000 na mga throwaway account, kaya walang paraan na lahat sila ay matanggal, kaya ibibigay nila sa mundo ang kwento ng drama ng Hero Party. Marahil ay napansin na ni Fred ang pagkuha ng drone sa kanya, ngunit wala siyang pakialam kung malaman ng mundo ang mga plano ng kaharian ngayon. Sa wakas ay nakita niya si Leo at nagkaroon muna ng magiliw na pag-uusap ang dalawa. Wala silang puot sa isa't isa, ngunit ang kanilang mga sitwasyon ay nagtulak sa kanila na lumaban hanggang kamatayan, kaya ginagamit ni Fred ang mahika upang ihanda ang entablado at ang dalawa ay naghahanda na maglaban hanggang kamatayan habang pinapanood ng buong mundo. Noong ang Hero Party ay binubuo lamang nina Max, Leo, at Fred, nakikipaglaban sila sa isang grupo ng mga kalansay at medyo nahihirapan silang matalo ang lahat ng ito. Pero pagkatapos, si Yuria, isang salamangkero na may kapangyarihang maaaring mas malakas pa kay Fred, ang nagligtas sa kanila. Pero hindi siya mabait tungkol dito at tinatawag silang mga sunod Sonyeon na tatalunan niya at unang magwawagi laban sa Demon Lord. Karaniwan, doon na matatapos ang lahat, pero patuloy siyang sumusunod at nakikialam sa kanilang mga away nang walang tigil hanggang sa siya na parang naging de facto na miyembro ng kanilang grupo. Gayunpaman, bukod sa pakikipaglaban, sinusubukan pa rin niyang lumayo sa kanila, at sinasabi sa kanila na umalis na lang bago pa sila mapatay dito. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kagubatan ng mag-isa at naipit ng mas maraming kalansay. At habang madali pa rin siyang natatalo, lumabas ang doktor ng salot upang harapin siya, at upang talunin siya, nagpalabas siya ng bante ng mga kalansay upang pasabugan siya at patumbahin. Nawalan siya ng kapangyarihan habang papalapit ang salot ng bundok ng kalansay, ngunit bago pa siya atakihin, dumating ang iba pang mga lalaki para iligtas siya. Sa kasalukuyang panahon, nagsimula na ang laban ni Leo at Fred, at napakalinaw na walang kalaban-laban si Fred kay Leo sa malapitan, pero may lakas pa rin siyang lumaban. Gayunpaman, may isang bagay na naghihiwalay sa dalawa. Si Fred ay may mahikang panggamot at si Leo naman ay wala. Tinanong ni Leo si Fred kung bakit nagdesisyon siyang mag-isa lang pumunta gayong madali lang sana siyang makapagdala ng kasama, pero gusto lang ni Fred na sila lang ang mag-ayos ng mga bagay. Habang naglalaban sila, sinabi ni Leo na alam niyang hanggal ang buong ideya ng Gamma Republic, pero ano pa raw ang gagawin niya nang ipatapon siya ng kaharian sa isang wastelands ng walang pag-aalinlangan, at nagpa siya ang mga taong nagtiwala sa kanya na sumunod sa kanya at gawing matitirahan ang lugar. Pagkatapos ng maraming hirap, ginawa nilang isang bagay na maipagmamalaki ang dating wastelands, ngunit nang matagpuan ang ikalawang magic ore, dumating ang kaharian na parang Estados Unidos. Pinutok ni Fred si Leo sa dibdib at sinabing tama siya na hindi makatarungan, pero ano ang inaasahan niyang mangyari sa paggawa ng kaaway sa kaharian. Pero determinado siyang tapusin ang sinimulan niya at sinugatan niya sa dibdib si Leo. Samantala, pinapanood ni Mao ang buong pangyayari mula sa bahay ni Max. Pareho pa rin silang malakas kahit 10 taon na ang lumipas, pero sa ganitong bilis, bibigay na ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, nagpapanggap pa rin si Max na hindi nangyayari ito.
Pinapagalitan siya ni Mao dahil nakaupo lang siya habang magkakapatayan na ang mga kaibigan niya, pero ano ba talaga ang dapat niyang gawin dito? Maglakad ka pababa doon at patayin si Leo o maglakad ka pababa doon at patayin si Fred? Kung walang gagawin si Max tungkol dito, kailangan niyang kumilos ng mag-isa at lumipad palayo. Sa arena nina Leo at Fred, nagsisimula na silang mapagod sa isa't isa, ngunit pagkatapos ay bumagsak si Mao sa larangan ng digmaan at inihayag ang kanyang pagbabalik bilang Demon Lord, bagaman hindi siya gaanong nakakatakot sa anyong ito, kaya hindi ito sineryoso ng mundo. Nakilala siya ni Leo mula sa insidente nila ni Max, pero wala siyang ideya kung bakit siya narito ngayon at maraming tanong si Fred na gusto nang itanong kay Max. Sinubukan ni Mao na pasabugan sina Leo at Fred ng isang energy ball, at nagsisimula ng seryosohin ito ng mga tao, ngunit madaling pinabalik ni Leo ito sa kanya, na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Pero hindi pa tapos si Mao at bumangon ulit para sumigaw kay Max na bumaba na at pigilan sina Leo at Fred na magpatayan. Pero agad siyang pinabagsak ni Fred. Pinapanood ni Max ang lahat ng ito at lubos na nagagalit sa lahat ng nagtatangkang makialam dito, hanggang sa nagulat pa ang multo. Malapit nang makialam si Max, pero natanggal ang kadena ng kanyang bisikleta at nataman siya ng upuan nito, na nagdulot ng pagbubula sa kanyang bibig. Bumangon siya at inayos ang kadena ng kanyang bisikleta bago nagbisikleta papunta sa Gamma Republic. Pabalik sa arena, parehong malapit nang mamatay sina Fred at Leo, pero walang senyales na titigil sila hanggang sa isa sa kanila ay makaharap ang Grim Reaper. Pero sa hindi malamang dahilan, hindi na muling nagpagaling si Fred mula noong unang beses. Napansin ng mga nanunood na may usok na papunta rito, at si Max iyon na handang gumawa ng kanyang cool na pagpasok. Sa isa pang flashback, abala si Fred sa paggamot kay Leo matapos itong malubhang masugatan sa isang labanan. Pinagsasabihan niya si Leo dahil palagi itong napapasubo sa gulo, pero nagpasalamat lang si Leo sa pagiging doon niya para gamutin siya. Opisyal nang sumali si Urea sa koponan sa puntong ito at pinag-uusapan kung gaano kalaki ang pagmamalasakit ng dalawang iyon sa isa't isa, ngunit hindi nila ito direktang sinasabi sa isa't isa, kaya kung sakaling may mangyari sa kanila, si Max ang kailangang maging tagapamagitan, at hinihiling niya kay Max na gampanan ang responsibilidad na iyon kung kinakailangan. Iyon ang kaparehong Urea, na kasalukuyang napakalaki ng tiyan, at sinasabi ni Sarah sa kanya ang nangyayari kay Max habang siya ay nagmamadaling isinasakay sa delivery room. Hindi agad nakilala ng mga tao si Max dahil mas matanda siya kaysa dati, pero kalaunan ay napagtanto ng lahat na siya ngayon. Bumangon siya mula sa lupa at pinulot ang candy na ibinigay sa kanya ni Sarah, iniisip na siguro mas mabuti na lang sana siya nagpaiwan sa bahay. Hinarap niya sina Fred at Leo, at nalaman ng gobyerno ang kanyang pagdating sa larangan ng digmaan. Sa tingin ng mga opisyal ng gobyerno, baka maging maganda ito, dahil kung tutulungan ni Max si Fred, tiyak na hindi sila matatalo kay Leo, pero sa tingin ng iba, masyadong optimista iyon. Una, hindi pa nga sila sigurado kung tutulong ba si Max sa kanila, at kahit na gawin niya, hindi rin nila siya makokontrol. Sa tingin ni Leo, dumating si Max para tulungan si Fred na talunin siya, kaya ipinahayag niya na haharapin niya silang dalawa, pero si Max ay pagod na sa lahat ng gulo na ginagawa nila sa kanya, kaya personal niyang tatalunan sila hanggang sa sumuko sila para matapos na ito. Kaya naman, suot ang kanyang tsinelas, naghahanda si Max na harapin sina Leo at Fred. Nagkasundo sila sa mga patakaran na kanilang sinusunod, mga patakaran sa kalye, huling lalaking natitira. Naglunsad si Fred ng ilang atake gamit ang singsing kay Max, na nagawa niyang ipagpagpag gamit ang kanyang espada, ngunit pagkatapos ay umatake si Leo sa kanya, at medyo kalaw-angin na siya sa kanyang mga pamamaraan sa espada, kaya talagang itinutulak siya ni Leo pabalik. Sinusubukan ni Max na sumalakay pabalik gamit ang kanyang malaking espada, ngunit gaano man kaganda ang isang atake, wala itong epekto kung hindi ito tumama. Nagawang samantalahin ni Leo ang pagkakataon at sinugod ang tiyan ni Max, na nagresulta sa kanyang pagkasugat. Napaluhod si Max, at nagpaputok si Fred ng isang malakas na putok sa kanya at kay Leo. Tinanong ni Fred kung bakit mahina na si Max ngayon, pero sinabi nito na inaasahan na iyon dahil hindi siya nag-ensayo sa loob ng 10 taon. Na-disappoint si Fred sa ganitong sagot at muling nagpakawala ng isa pang suntok kay Max na hindi nakaiwas. Pagkatapos nito, bumagsak si Max sa lupa na talunan.
Nagtataka ang lahat ng manunood kung patay na siya. Naisip ni Max sa sarili na talagang hindi na sana siya pumunta rito dahil wala naman siyang pagkakataong manalo mula pa sa simula. Malala ang kanyang mga sugat kaya nagsimula siyang magkaroon ng flashback sa panahong malubhang nasugatan ang kanyang koponan at nakaharap sa isang malakas na kalaban, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag sumuko. Mas madaling sabihin kaysa gawin dahil masyadong malayo ang dragon para matamaan ng espada, at lahat sila ay nasa limitasyon na. Kaya naniniwala si Fred na walang pag-asa na maisip nilang matatalo ang bagay na iyon sa kasalukuyang kalagayan nila. Gayunpaman, may isa pang lihim si Urea, kaya niyang pagsamasamahin ang karamihan sa kanyang mahika sa isang maliit na candy na magbibigay ng hindi kapani-paniwalang lakas sa sinumang kakain nito. Pinilit niyang pakainin si Max at ginamit nito ang kapangyarihang iyon para tumalon sa kalangitan at atakehin ang dragon, at ngayon ay gumagapang siya patungo sa parehong candy at galit na galit nang umunguya nito. Na-realize na nina Fred at Leo kung ano ito sa ngayon, pero huli na ang lahat at naka-power up na si Max. Sinasabi sa kanya ng isang recording ni Urea na hindi magtatagal ang buff, kaya kailangan niyang talunin sila ng mabilis. Humihingi rin siya ng paumanhin dahil hindi siya makakapunta ng personal, pero kasalukuyang buntis na buntis siya. Naiintindihan ni Max at sinugod niya si Fred na ginawa ang lahat ng makakaya niya para mapabagsak si Max, pero hindi na siya mapipigilan ngayon, at kahit na nagpakawala siya ng death ray, talo pa rin siya. Iyon na lang ang natitirang kalaban ni Leo at napakalakas ng kanilang paghaharap na nagliparan ang mga bato sa hangin. Habang bumabagsak sila, patuloy silang nagbabanggaan ng paulit-ulit at sinisira ang bundok sa proseso. Samantala, may ilang lalaki sa lupa na nag-iisip na si Mao ay isang ordinaryong bata lamang, kaya inalagaan nila siya hanggang sa gumaling siya at pagkatapos magising, naalaala niya kung bakit siya narito. Tinanong niya kung nasaan si Max pero nakikipaglaban pa rin ito kay Leo na nakakasabay pa rin sa kanya kahit na nakatanggap ito ng lakas. Naging napakalakas ng laban kaya kahit ang mga multo ay nakisali na rin. Sa wakas ay nakabalik na si Fred sa larangan ng digmaan na sa puntong ito ay mukhang pinasabog. Nagtataka siya kung paano nangyari ito at sinisisi si Leo sa paglaban sa kaharian. Sinisisi rin niya si Max dahil sa hindi pakikipagtulungan nito, na sana ay nakaiwas sa labanan. Pero kahit talunin pa ni Max silang dalawa dito, ano naman talaga ang magbabago? Wala, yun ang totoo kaya hindi malulutas ng lahat ng kanilang pag-aaway ang anumang bagay. Dahil parehong pagod na pagod sina Max at Leo at natalo na si Leo, lumingon si Max at nakita niyang sinisingil ni Fred ang kanyang spirit bomb para sirain siya, ngunit pagod na siya para gumawa ng anuman. Sa kabutihang palad, nakialam si Mao at sinira ang pagsabog bago pa man ito tumama kay Max. Pagkatapos ay tumalon si Max sa kalangitan at tinamba si Fred pabalik sa lupa, na sa paanuman ay hindi nakamatay sa kanya. Nawala na ang epekto ng buff kaya nararamdaman na ni Max ang epekto ng kanyang pakikipaglaban, ngunit nagtipon siya ng lakas upang dalhin ang mga bangkay ni Fred at Leo sa kamera at humingi ng paumanhin sa buong mundo para sa lahat ng gulo na kanilang ginawa, ngunit nagmakaawa siya sa kanila na sabihin sa kanya. Ano ang solusyon dito na hindi kasama ang pagkamatay ng isa sa kanila? Well, tila gumana naman iyon, at nakikita na natin si Max na bumalik sa bahay kasama si Mao na nagluluto ng hapunan para sa selebrasyon. At lumabas na rin ang multo mula sa kanyang aparador pero talagang naiinip. Nagsimula silang magdiwang at kumain si Max hanggang sa mawalan ng malay dahil sa sobrang pagkain. Pero kahit na matapos ang lahat ng kanyang kinain, halos hindi pa rin niya nagalaw ang marangyang handaan na inihanda ni Mao. Nagtataka si Max kung paano pa niya nagawang gawin ang lahat ng ito sa napakaliit na kusina. Pero espesyal na okasyon iyon, kaya ginawa ni Mao ang lahat ng kanyang makakaya. Sinimulan niyang pagtawanan ang kanyang malaking tiyan, na sa ngayon ay maituturing na parang kaldero. Talagang parang mag-asawa na sila ngayon, at nagsisimula ng mapagod ang multo sa panunood sa kanila na ganyan. Sinabi ni Mao kay Max na mahusay ang ginawa niya, at dahil sa kanya, parehong buhay at maayos sina Fred at Leo, pero sinabi ni Max na lahat ng iyon ay dahil kay Urea dahil natalo siya agad pagka-landing niya, at kung wala ang power-up na iyon, hindi niya kailanman kakayanin ang laban na iyon at malamang ay namatay na siya. Kailangan din niyang pasalamatan si Mao sa pagpigil sa spirit bomb ni Fred, na nagpapula sa kanya ng kaunti.
Sinusubukan niyang baguhin ang paksa sa pagsasabing marami silang natirang pagkain, kaya sinabi ni Max na malamang ay maari nilang anyayahan si Zinnia, at siya na ang bahala doon, pero ayaw pa ni Mao na sirain ang sandaling iyon. Gayunpaman, dumating pa rin si Zinnia na may masamang balita. Sinusuri niya ang data ng Magic Bureau na ninakaw niya sa isang pop-up ad na lumabas sa kanyang screen, at hindi niya namalayang napindot ang button, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng data at sabay-sabay na pag-download ng 12 terabytes ng furry hentai. Pero sabi ni Mao, tapos na ang tapos, kung ninakaw ang datos, hayaan na lang, at pwede na lang nilang sunugin ang computer mamaya. Muling humihingi ng paumanhin si Zinnia, pagkatapos ay napansin niya ang pagdiriwang na ginagawa nila at tinanong kung ano ang okasyon. Hindi pa niya napapanood ang balita, kaya binuksan ni Mao ang telebisyon at ipinakita ang ulat ng balita kung paano nagmakaawa si Max para sa mapayapang resolusyon, at nakakuha ito ng opinyon ng publiko sa kanyang panig, na nagtulak sa gobyerno na sumuko sa pagkuha sa Gamma Republic. Malaki rin itong nagpabuti sa opinyon ng publiko kay Max, kaya panalo sa lahat ng aspeto. Noong panahon pa ng Republika, ginagawa ni Leo ang kanyang trabaho bilang residente ng pagtutroso at nakakamit ng malaking pagkalbo ng kagubatan, at may ilang sundalo ng kaharian doon upang tumulong sa construction. Tinanong nila kung talagang okay lang sa Republika ang ganito dahil ginawa lang silang autonomong bahagi ng kaharian, pero okay lang talaga sila doon dahil ang gusto lang naman nila sa simula pa lang ay mapanatili ang kanilang lupain. Kaya ganito, may kontrol pa rin sila sa lupa pero pwede na silang magtayo ng mga kalsadang nakakonekta sa kaharian at mas maraming turista ang makakapagbisita. Si Leo ay nag-scan sa tuktok ng isang bundok at tumingin sa kanyang nasasakupan at lubos na nasiyahan dito, ngunit lahat ito ay dahil sa tulong ni Max at Yuri, kaya talagang nagpapasalamat siya para doon. Samantala, nasa opisina si Fred nanunood ng balita tungkol kay Max at medyo naiinis na si Max lang ang nakakakuha ng lahat ng pagkilala para sa insidenteng iyon. Sabi ng katulong niya, mayroon daw siyang, air quotes, kawili-wiling datos na gusto niyang ipakita sa kanya. At kapag tiningnan niya ito ay isang katalogo ng lahat ng nakakahiyang YouTube video ni Max, ngunit isa sa mga video ay may multo at sobrang natakot si Fred. Hindi masaya ang gobyerno sa kung paano umunlad ang mga bagay, pero wala silang magagawa para baguhin ito dahil ito ang gusto ng mga tao. Pero may isa pa silang kailangang pag-usapan. Tinanong nila si Fred kung bakit hindi niya sinira ang drone pagkakita niya rito, pero nagkunwari siyang walang alam at nagpanggap na akala niya ay ibon lang iyon. Bukod pa riyan, pinagalitan pa rin niya ang commander ng hukbo. Pero sa kanyang pagtatanggol, nakipaglaban naman siya kay Leo, na wala namang magagawa ang commander ng hukbo. Ano man ang mangyari, magre-resign si Fred sa kanyang posisyon dahil doon. Gayunpaman, mayroon pa rin silang problema sa pagsabog na nangyari sa Magic Bureau, na sa una ay inakala nilang atake ng terorista mula sa Republika. Pero naniniwala ang mga miyembro ng lupon na ginawa ito para magsimula ng digmaan sa pagitan ng Republika at ng kaharian, kaya kailangan nilang hanapin ang may sala. Sa tingin ni Fred, sinisikap siyang iframe, pero wala siyang makitang paraan para makatakas dito, kaya tinanggap na lang niya. Bumukas ang mga pinto sa likuran niya at pumasok ang mga pulis hanggang kay Fred, pero dumaan sila sa kanya at patungo kay Grimm. Nanghihilakbot si Grimm at sinabing akala niya ay isisisi nila ang pambobomba kay Fred. Pero walang kinalaman ito sa pambobomba. Ang datos na ninakaw ni Zinnia ay naglalaman ng ebidensya na matagal nang nangungurakot si Grimm ng pondo, kaya makukulong siya dahil doon. Alam ng iba pang miyembro ng lupon ang tungkol dito at lahat ay galit kay Grimm, kaya pinlano nila ang lahat ng ito para maaresto siya. Gayunpaman, ang insidente ng pambobomba ay kailangang manatiling nakatatak bilang aksidente dahil bagaman alam nilang malamang si Grimm ang gumawa nito, wala silang ebidensyang mag-uugnay sa kanya rito. Pero pinupuri nila si Fred sa pagpapalabas ng datos tungkol sa pagnanakaw ni Grimm dahil sa tingin nila si Fred lang ang nakagawa nito, pero walang ideya si Fred kung paano nangyari iyon. Pagkatapos ay naaalala niya ang insidente kay Zinnia at tumatawa ng malakas. Ngayong naalis na nila si Grimm, may bakanteng upuan sa bilog na mesa, kaya inalok nila si Fred na palitan si Grimm bilang isa sa mga ministro. Bumalik na tayo kay Max ngayon na nakita na ng lahat ang ginawa niya. Nasa kanya na naman ang balita at kailangan niyang tumakas.
Samantala, nagagawa ni Yuria na tamasahin ang kanyang mapayapang buhay dahil walang kaalam-alam ang publiko sa kanyang tunay na pagkatao. Nakarating na si Max sa bahay at inalok ni Mao na magluto ng hapunan para sa kanya, ngunit sinabi niya na nakakatawa pa rin na nananatili pa rin siya rito dahil bumalik na siyang bayani at demonyo pa rin si Mao. Ngunit nakipagtawaran siya na kung aalis siya, hindi na kailanman makakain si Max ng kanyang masarap na pagkain, kaya pumayag si Max at pinayagan siyang manatili. Para magdiwang, naglabas si Zinnia ng ilang bote ng beer, pero hindi na naman magkakamali si Max na hayaan si Zinnia uminom ulit matapos ang nangyari noong huli. Pero sabi ni Mao, hayaan na lang siyang magsaya, tutal lahat naman nagkakamali minsan. At sinimulan niyang hanapin ang ilang lumang iskandalo ni Max para patunayan ang kanyang punto.